Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Napuno ng pagkagulat ang antique seller na hindi tumigil sa pagtango. Hindi niya nagawang suwayin ang mga sinabi ng kanyang pinsang si Felix. Ibigay mo na ang cellphone kay Kuya Daryl, sabi ni Felix. Nang ibigay ng antique seller ang cellphone kay Daryl, maririnig ang nanginginig na boses ni Felix sa kabilang dulo ng linya. Kasalanan ko ang lahat ng ito, Kuya Daryl. Hindi ko nagawang kontrolin ang asal ng aking pinsan. Pupunta na ako riyan ngayon para humingi ng tawad kay Miss Young. Hindi na kailangan, sabi ng nagugulat ding si Yvonne. Paano niya magagawang makita na humingi ng tawad si Felix sa kanya habang nasa harapan ng maraming tao? Iniling ni Daryl ang kanyang ulo at sinabing, okay lang iyon, hindi mo na kailangan pang pumunta rito. Siguruhin mo lang na kokontrolin mo na nang maayos ang mga tao mo sa hinaharap. Mabuti na lang at ako lang ang nakaharap niya ngayon, kundi ay siguradong mapapasok ka sa isang malaking gulo ng dahil dito. Opo, wala pong problema Kuya Daryl. Tama po kayo, sagot ni Felix. Hindi na nagsalita si Daryl ng kahit ano kaya agad na niyang ibinaba ang tawag. Mangyak-ngiyak na ang antique seller habang walang tigil na yumuyuko sa harapan ni Daryl. Pasensya na. Pasensya na talaga, Kuya Daryl. Hinding-hindi ko ito magagawa sa inyo kung alam ko lang na magkaibigan pala kayo ni Kuya Felix. Dito na siya humingi ng tawad kay Yvonne habang ibinibigay dito ang porselanang plato na binili nito sa antique seller. Halika na kung ganoon, sabi ni Daryl habang tumatalikod para umalis. Dito na niya nakita ang isang maliit na tindahang kumuha sa kanyang atensyon. Makikitang nakadisplay dito ang isang paso ng mga bulaklak. Napakaganda ng mga bulaklak na ito. Napakapino ng mga petals nito na tumubo ng maayos. Pero ang mas kapansin-pansin dito ay ang mga dahon nito na kung saan kalahati rito ay kulay light green habang ang kalahati naman ay kulay dark green. Sa loob ng isang tingin ay maiisip ng kahit na sinong pininturahan lang ang mga ito. Anong uri ng bulaklak ang isang ito? Naintriga rito si Daryl kaya agad niyang tinanong ang tindera ng stall na ito. Agad na ibinigay ng tindera kay Daryl ang paso ng mga bulaklak na kumuha sa kanyang interes. Natiyempuhan ko lang sa burol ang mga ito, Kuya Daryl. Naisip kong baka rare breed ang mga ito kaya agad kong inuwi ang mga ito. At matapos kong mag-research, napagalaman ko na tinatawag ang mga bulaklak na ito bilang bicolor flower. At isa nga itong pambihirang breed ng mga halaman. Bicolor flower. Napakapamilyar ng pangalang ito. Saan niya ba ito nakita noon? Nag-isip dito ng malalim si Daryl. Oo nga, nabanggit ito sa Infinite Elixir Manual. Ang bicolor flower ay isang sangkap sa paggawa ng maraming uri ng halamang gamot. At sa totoo lang, ang bicolor flower ay ang pinakamahalagang sangkap sa paggawa ng maraming mga gamot na nabanggit sa Infinite Elixir Manual. Magkano mo naman ito binibenta? Tanong ni Daryl. Kayo na po ang bahala, Kuya Daryl. Hindi ko kayo magagawang hingan ng anumang kapalit para rito. Ngiti ng nagtitinda. Hayaan mong ibigay ko na lang sa iyo ang bicolor flower na ito bilang isang regalo mula sa akin. Agad na tinanggap ni Daryl ang offer na ito. Tumango siya habang hawak ang paso ng bicolor flower, habang naglalakad palabas ng mall kasama si Lily. Ano ang relasyon niyo ni Felix, Daryl? Hindi maiwasang itanong ni Lily. Ngumiti si Daryl at normal na sumagot ng magkaibigan lang kami. Matapos makita na ayaw na niyang magbigay pa ng anumang impormasyon tungkol dito, hindi na nagtanong pa si Lily tungkol sa bagay na ito. Masyado nang matikas ang lalaking iyon para maintindihan niya. Sa 3 taon nilang pagsasama, naramdaman ni lahat na isa lang siyang walang kwentang tao. Ito rin ang tumatak sa kanyang isipan. Walang kahit na isang kaibigan si Daryl dahil sanay na itong mag-grocery ng mag-isa noon. Kaya paano siya nagkaroon ng ganito karaming kaibigan ngayon? At ang bawat isa sa mga ito ay mga kilalang tao sa buong Donghai City. Malapit ng maghapunan. Kaya bakit hindi na lang kayo maghapunan sa amin? Naglakad palapit si Yvonne gamit ang kanyang stilettos. Malaki na rin ang naitulong sa akin ni Daryl kaya pumayad na sana kayong maghapunan sa aming tahanan. Bago pa man makasagot si Daryl, agad nang umiti si Lily at sinabing magaling kung ganoon. Halika na, Daryl.
Itinuturing na makapangyarihan at impluwensyal ang pamilya Yang sa buong Donghai City. Gusto ni Lily na lumalim ang relasyon nila ni Yvonne, kaya kinuha niya ang pagkakataong ito para makilala pa si Yvonne ng husto. Sumangayon narito si Lily, kaya hindi na ito magagawa pang tanggihan ni Daryl. Habang nasa kanyang sasakyan, tumingin si Daryl sa kanyang paligid. Ang tatlong mga nagagandahang binibini na kanyang kasama na sina Lily, Yvonne at Jade, at may kanya-kanyang angking kagandahan, kaya natural lang na mapatingin ang lahat sa kanyang sasakyan habang papunta sa tirahan ng pamilya Yang. Ang buwan ng Agosto sa Donghai City ay ang panahon kung saan mainit sa umaga at malamig naman sa gabi. Masyadong naging matindi ang pagbabago ng temperature sa lugar na ito. Dito na inangat ni Daryl ang binatana ng kanyang sasakyan at humatsing. Grabe, magkakasakit ba si Daryl? Isa na siyang cultivator, kaya paano niya magagawang magkasipon? Napabuntong hininga na lang dito nang malalim si Daryl. Ang tahanan ng pamilya Yang ay isang tradisyonal na mansyong matatagpuan sa timog na bahagi ng Donghai City. Sinasabi nila na ang gusali raw na ito ay nagmula pa sa Mingqing Dynasty. Naging elegante at tradisyonal ang dekorasyon sa loob nito na tumugma sa matagal ng karanasan ng pamilya Yang sa industriya ng mga antike. Noong makapasok, agad na namangha si Daryl sa naging layout ng mansyon. Matatagpuan ang hall nito sa hilaga na nakaharap sa timog. Hindi natatakpan ang tanawin dito ng kahit na anong building sa paligid. Naging maganda rin ang layout nito pagdating sa Feng Shui. Kahit na hindi ito isang lupain na hinahanap ng lahat pagdating sa Feng Shui, isa pa rin itong magandang uri ng lupa. Kahit na nasa industriya ng antike ang pamilya Yang, walang kahit na isang antike ang makikita sa kanilang tahanan. Maaaring saniban ng mga antike na gamit kaya hindi nila ito nagawang i-display. Halimbawa, ang mga antike na gamit ng isang namatay na emperor ay hindi na maaaring i-display sa tahanan ng isang pangkaraniwang pamilya. Ang mga antike naman na ginamit ng mga kababaihan sa nakaraan ay nagkakaroon ng napakatinding feminine energy, kaya hindi na rin ito maaring i-display pa sa tahanan ng mga taong susunod na magmamayari sa mga ito. Sa kanilang tahanan, si Yvonne ang nagmistulang hostess ng pamilya Yang. Agad siyang nagpunta sa kusina para magsimula sa pagluluto. Tinulungan naman siya ni Lily at Jade. At hindi nagtagal ay naging abala ang tatlong mga nagagandahang binibini sa pakikipagkwentuhan at pakikipagtawanan. Hindi nauubusan ng mapagkukwentuhan ang mga kababaihan, kaya walang tigil silang nagsitawa habang naghahanda ng hapunan. Hindi maitatangging may kanya-kanya silang uri ng kagandahan at mga balingkinitang katawan, syempre. Kung titingnan ang kanilang mga itsura at iba pang mga pisikal na katangian, si Yvonne ay isang nanlalamig at eleganteng babae, habang si Lily naman ay isang babaeng puno ng kaalaman, at si Jade naman ay napuno ng attractiveness sa balingkinitan niyang katawan. Isa talagang napakagandang tanawin ng pagsasama-sama ng tatlong mga nagagadanahang binibini sa iisang lugar. Tiningnan ni Daryl ang mga ito habang nakaupo sa sofa. Matapos ang isang sandali ay naboard na siya sa mga ito, kaya binuksan na lang niya ang TV para manood. Achoo! 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 Ilang beses pang humatsing si Daryl, dito siya nagsimulang magkaroon ng runny nose. Hayop, mukhang nagkaroon nga talaga ako ng sipon, bulong niya sa kanyang sarili, habang kinukuha ang 2 piraso ng tissue paper na kanyang ipinangpupunas sa kanyang ilong. Itinapon niya ang mga ito sa tabi ng coffee table kung saan niya kinuha ang remote ng TV para maghanap ng magandang palabas. Naghanap siya sa iba't ibang channels ng Donghai TV. Pero isang adult channel ang kanyang napuntahan matapos pindutin ang ilan sa mga pindutan. Hayop! Ano bang klase ng TV ito? Bakit ito nagkaroon ng ganitong klase ng mga channel? Daryl, may pagkukuha ba kita ng ilang mainom? Naglakad si Yvonne mula sa kusina habang gumaganda na ang mood ni Daryl sa panonood ng palabas sa channel na kanyan napuntahan. Mabilis na bumalik sa realidad si Daryl at sinubukang baguhin ang channel, pero hindi ito lumipat kahit na ano pang buton sa remote control ang kanyang pindutin. Hayop! Ok ka lang ba, Daryl? Nagtatakang tanong ni Yvonne. Agad siyang napakurap ng aksidente niyang makita ang screen ng TV. Agad na namula rito ang kanyang mukha. Anong klase ng palabas ito? Daryl, nagawa niya. Sigaw ni Yvonne. Huwag kang sumigaw. Hindi ako nanood. Buwiset.
Wala na siyang magawa ngayong nahuli na siya nito sa akto. Paano na niya ngayon malulusutan ito? Parehong naglakad sina Lily at Jade papasok sa hall nang marinig nila ang sigaw ni Yvonne, at agad na nakita ang palabas sa TV pagpasok nila sa hall. Hindi lang iyon dahil nakita rin nila ang dalawang gamit na tissue malapit kay Daryl na may kulay berde nitong mga sipon. Dito na biglang tumingin sina Lily at Jade sa isa't isa nang pumasok ang isang bagay sa kanilang isipan. Hindi ito gaya ng iniisip niyo, ladies. Mayroon akong sipon, walang magawang sinabi ni Daryl. Ano ang ginagawa mo rito, Daryl? Sigaw ng nakatitig sa kanyang si Lily habang idinadabog ang kanyang paa sa sahig. Napuno ng hiya sina Yvonne at Jade habang tumatalikod para umalis sa hall. Dito na naiwan sina Lily at Daryl kung saan namula ng husto ang mukha ni Lily na parang isang hinog na cherry. Tinitigan niya si Daryl habang nagngingit-ngit na nanenermon dito. Ano? Ano ang ginagawa mo rito, Daryl? Wala. Wala ka sa bahay mo. Paano mo nagawa ito? Hindi mabuo ni Lily ang kanyang mga salita. Masyado nang matindi ang kahihiyang naramdaman niya rito. Napuno ng hiya ang kanyang mukha habang sinusubukang pigilan ang kanyang galit. Dito na mas gumanda lalo ang kanyang mukha. Nabablangko namang tumingin ang humahangang si Daryl sa kanyang asawa. Hindi ninyo naintindihan ang manangyari. Wala akong ginagawang mali. Sino bang mag-aakala na mayroon palang ganitong palabas sa TV ng bahay na ito? At mukhang nagkaroon din ako ng sipon. Kaya ang mga tissue na ito, dito na tumayo si Daryl sa kanyang kinaupuan. Hindi rito nakumbinsi si Lily. Parang magliliyab sa pula ang kanyang mukha habang naninermo ng eto ka na naman, gumagawa ka na naman ng kwento. Hindi na dapat ako sumama sa iyo rito. Paano ko na lang magagawang tingnan si President Yong ng diretsyo matapos ng ginawa mong ito? Masyado na itong nakakahiya. Habang iniisip ito ni Lily ay mas patindi ng patindi ang kahihiyan na kanyang naramdaman. Habang ang inaakusahan namang si Daryl ay sumigaw para depensahan ang kanyang sarili, o darling. Hayaan mo na kung hindi ka naman naniniwala sa akin, pero mukhang nagkaroon nga ako ng sipon. Agad na pumunta si Daryl sa toilet matapos sabihin ang mga bagay na ito at iwasan ang nakaambang sakuna sa kanya. Ha? Pupunta ka ba sa toilet para? Habang pinapanood niya si Daryl na papunta sa toilet, isang disturbing na imahe ang pumasok sa kanyang isipan na nakapagpapula pa lalo sa kanyang mukha. Ikinalampag niya ang kanyang mga paa habang naglalakad pabalik sa kusina. Nagkunwari naman si Daryl na hindi niya ito narinig. Agad niyang itinapon ang mga ginamit niyang tissue sa basurahan at agad na naghilamos ng kanyang mukha. Nang biglang magring ang doorbell. Kawawala-wala lang ng hiyang nararamdaman ni Yvonne sa kanyang dibdib nang maglakad siya para buksan ang pinto. At dahil mayroon silang pagmamayaring kumpanya, inakala nila na isa lang ito sa kanilang mga bisita. Pero nang buksan niya ang pinto, isang grupo ng mga matitipunong lalaki na nakasuot ng itim ang sumugod papasok sa tahanan ng mga yaong. Ang lalaking namumuno sa mga ito ay si Skylar Burr. Itali ninyo ang tatlong babae na ito. Galit na sigaw ni Skylar. Sa loob ng isang saglit, agad na napaligiran at naitali ng mga lalaki ang tatlo. Ipakita mo na ang iyong sarili, Daryl. Sigaw ni Skylar habang sinisipa pabukas ang pinto papasok sa toilet. Oh, no! Naririto na si Skylar Burr. Pinapagaan ni Daryl ang kanyang loob nang marinig niya ang malakas ng tunog mula sa pagsipa ni Skylar sa pintuan papasok sa toilet. Galit ka ba, Skylar Burr? Ako ang East King. Sinubukan pa ring magkunwari ni Daryl nang walang kaidedeya kung ano ba talaga ang East King. Sige lang. Sigaw ni Skylar. Magkunwari ka lang na isang East King. Sisiguruhin kong iyak ka ngayong araw. Kasalukuyang nakatali ang tatlong mga babae na itinulak ng mga tauhan ni Skylar papasok sa sala ng mansyon ni Yvonne. Hindi ordinaryong lalaki ang mga ito dahil sila ay itinuturing ng mga disipulo ng Heaven Cult. Dito na naging mabagsik si Daryl pero alam niya na wala siyang magagawa para labanan ang mga ito ng mag-isa. Kaya huminga na lang siya ng malalim para palamigin ang nag-init niyang ulo. Isang maliit na ngiti ang nagpakita sa mga labi ni Skylar. Sumunod ka sa akin, bulong nito. Dito na siya naglakad papasok sa kwarto. Wala nang magagawa si Daryl kundi sumunod dito.
Gusto ni Skylar na kausapin ng maisa si Daryl dahil siya mismo ang nagnakaw ng Ascension of the Nine Dragons sa Grandmaster. Itinago niya ng maigi ang lihim na ito kaya walang kahit na sino sa kanyang mga tauhan ang nakakaalam ng tungkol dito. Sa bagay, kamatayan ang kapalit ng pagnanakaw sa secret manual ng mga Grandmaster. Kaya hindi tumigil sa pagiging alerto si Skylar maging sa mga sandaling ito. Isinara niya ang pinto at nanlalamig na tiningnan si Daryl. Nasaan na ang secret manual? Tanong ni Skylar habang nakasara ang kanyang mga kamao. Anong secret manual? Nagmaang-maangan naman sa bagay na ito si Daryl. Dito na nagdilim ang mukha ni Skylar. Huwag na huwag mong susubukan ang pasensya ko, Daryl Darby. Babaliwalain ko na ang ginawa mong pagkukunwari bilang East King kung maibabalik mo sa akin ang Ascension of the Nine Dragons. Pero kung hindi, sinisiguro ko sa iyong pagsisisihan mo ito. Matapos tumigil ng bahagya sa pagsasalita, nagpatuloy si Skylar at sinabing mukhang nag-aalala ka sa tatlong mga babaeng nasa labas, hindi ba? Okay lang naman sa akin na paligayahin ang mga ito bago kita patayin. Sinasabi ko rin sa iyo na matagal nang hindi nakakahawak ng babae ang mga lalaking kasama ko ngayon. Hayop! Nagmumurang sinabi ni Daryl nang marinig niya ito. Sige, ibabalik ko na ito sa iyo, buntong hininga ni Darly. Wala sa akin ang manual ngayon. Itinago ko ito sa isang lugar. Iniisip mo ba na isa akong mangmang para maniwala sa mga sinasabi mo? Banta ni Skylar habang mas nagdidilim ang kanyang itsura. Pero agad namang sumagot ang walang magawang si Daryl nang wala nga ito sa akin ngayon. Sige, bibigyan kita ng kalahating oras para ibigay sa akin ang manual. At kung hindi, buksan mo ang hawak mong cellphone para makita ang live stream ng pakikipaglaro naming sa tatlong babaeng nasa labas. Naiintindihan mo ba? Banta ni Skylar na may nagniningning na mga mata. Walang magawang tumango rito si Daryl. Wala na siyang magagawa pa kundi ibalik ang manual kay Skylar. Mabuti na lang at nagawa na niyang mapag-aralan at mamaster ang lahat ng itinurong teknikes na matatagpuan sa secret manual na iyon. At nang bubuksan and asana ni Skylar ang pinto, isang pagkalampag ang kanyang narinig. Bam! Dito na biglang bumagsak ang matipunong si Skylar sa lupa, habang mabilis na nangingisay ang kanyang katawan. Namutla ang kanyang mukha habang sumisigaw si Skylar nang dahil sa sakit na kanyang naramdaman. Ah! Nagpagulong-gulong sa sahig si Skylar dahil sa sobrang sakit na kanyang nararamdaman. Hayop, ano ang nangyari? Maayos at malakas pa naman siya kanina. Walang tigil na nagpagulong-gulong si Skylar sa sahig habang nababalot ng pawis ang buo niyang katawan. Hindi niya inaasahan na sa mga sandaling ito epekto ang toxin mula sa Heaven Cult Elixir na kanyang ininom. Kinakailangang inumin ng bawat isang disipulo ng Heaven Cult ang elixir na itong ginawa ng kanilang Grandmaster. At sa bawat sandaling inumin nila ito, mangangailangan na silang uminom ng isang antidote para rito sa taon ng kanilang buhay at kung hindi ay agad na mamamatay ang disipulo nilang ito dahil sa pagputok ng kanilang mga ugat. Pero tanging ang Grandmaster lang nila ang may hawak ng antidote para sa elixir na ito. Kaya tinatrato ng bawat isang disipulo ang kanilang mga Grandmaster nang may hindi mapapantayang respeto dahil nakadepende na sa mga ito ang kanilang mga buhay. At sa sandaling magawa nilang bastusin ang Grandmaster, siguradong hindi sila nito bibigyan ng antidote na makakapagpasiguro sa kanilang maagang mga kamatayan. Ngayong araw dapat uminom ng antidote si Skylar, kaya matagal na niyang pinlano ang kanyang pagbisita sa Grandmaster ngayong araw para tanggapin ang kanyang antidote at palihim na ibalik ang ninakaw niyang manual sa orihinal nitong kinalalagyan. Sa pamamagitan nito ay walang sinuman ang makakaalam ng ginawa niyang pagnanakaw sa manual. Pero sa kasamaang palad ay nagawa itong nakawin ni Daryl sa kanya na sumira sa buo niyang plano. At kung wala ang antidote na yon, wala na siyang magagawa kundi maghintay sa nalalapit niyang kamatayan. Habang nagdurusa si Skylar, tumitig siya kay Daryl na parabang gusto na niya itong patayin, isa itong pagtingin na napuno ng galit at hinanakit habang inoobserbahan naman ni Daryl ang kasalukuyang nangyayari sa kanyas. Kung titingnan kita ngayon Skylar, mukhang ininom mo na nga ang Heaven Cult Elixir. Tama, sabi ng nag-iespekulasyon at nakangiting si Daryl. Ano? Paano niya nalaman ang tungkol sa elixir? Nanginig si Skylar habang nagtatakang tinitingnan si Daryl. Tiniis niya ang sakit at tumango rito. Kung ganoon, dahil nga ito sa Heaven Cult Elixir, bulong ni Daryl sa anyang sarili.
Noong basahin niya ang Infinite Elixir Manual, naalala niya ang kanyang napag-aralan tungkol sa Heaven Cult Elixir. Ganitong-ganito ang mangyayari sa sandaling kumalat ang toxin sa katawan ng isang taong hindi nakainom ng antidote nito. Pero nakalagay din sa manual ang tungkol sa paggawa ng antidote nito na maituturing lang na simple sa sandaling mabasa at mapag-aralan ito ng isang tao. At sa totoo lang, isa ang bicolor flower na nakuha niya kanina sa main ingredient ng antidote na ito. Nagmamalaking ngumiti si Daryl at sinabing, maaari kitang bigyan ng antidote nito, pero kinakailangan mo munang ipangako sa akin na papakawalan mo ang 3 mga babaeng nakatali sa labas. Ano? May antidote ang lalaking ito. Impossible. Ang Heaven Cult Elixir at ang antidote nito. Ito ang mga pinakatatago-tagong lihim ng Grandmaster Heaven Cult. Hindi ito alam maging ng Grand Mistress, kaya saan niya, kaya natutunan ang tungkol dito. Sige, ipinapangako ko sa iyo. Iligtas mo ako, iligtas mo lang ako, sigaw ni Skylar. Dito na naramdaman ni Skylar ang napakatinding sakit. Noong kumalat ang toxin sa kanyang katawan, naramdaman niya na parang gumagapang ang milyon-milyong mga langgam sa loob ng kanyang mga ugat, hindi kailanman magiging komportable ang kahit na sino sa pakiramdam na ito. Siguradong papayag siya sa anumang sabihin ni Daryl para lang maisalba niya ang kanyang sarili. Kahit na masyadong kaakit-akit ang 3 mga babaeng nakatali sa labas, walang-wala naman ang mga ito kung ikukumpara sa kanyang buhay. Tatanungin kitang muli. Sa sandaling bigyan kita ng antidote, papakawalan mo na ba sila? Paninindigan mo ba ang mga sinabi mong ito? Dahan-dahang itinanong ng kalmadong si Daryl. Ipinapangako ko, pakiusap iligtas mo ako, nabalot si Skylar ng pawis, habang inuukit ang bawat salitang sinasabi niya kay Daryl sa kanyang isipan. Sige, pagkakatiwalaan kita sa pagkakataong ito. Matapos niya itong sabihin, naglakad siya papunta sa stove at inon ang gas. Agad niyang nilabas ang bicolor flower na kanyang dala para simulan ang paggawa sa antidote. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.